Morning guys. Ayan, dilim pa oh. So bali, ano ngayon, 6:45 ng umaga. At pupunta kami ngayon sa Asla. Dahil magpapapalit nga ako ng family doctor. Lilipat ako ng family doctor. Lilipat ako dun sa Pilipino. Kasama natin si Mia. Si Mia ngayon dahil alam niyo na pag mga complicated na mga ganyang kailangan natin si Mia para ipag-usap. Sinadya na namin umalis ng maaga guys kasi traffic. At pangalawa, kailangan naming mauna sa pila. At isa pa kasing kalaban namin dyan yung paghahanap ng parking guys. Maambon na. Yeah, medyo nag-uumpisa ng umambon ngayon. Ulan maghapon hindi kami nagkakamali. Ulan maghapon. Kaya rin siguro sobrang dilim pa. Dala ko na rin naman yung mga requirements natin. Bali, ang requirements lang naman natin ay yung parang referral letter nung doktor na tayo ay magpapalipat sa kanya. Pangalawa ay yung mga IDs natin, mga documents, legal documents natin dito sa Italy. Kailangan lang kasi namin masigurado na mauna kami sa pila para kami yung unang-unang ma-entertain or maasikaso. Tapos kailangan din naman namin makauwi agad. In case na malate kami ng uwi ay hindi napapasok yung dalawang babae, si Sab tsaka si Skyla. Pero si Seth naman mag-isa na lang pumapasok Pero kung mamaya sana ipayong ba siya? Sabi ko nga kahapon hatid ko siya dala ko siya ng payong. Sabi ayaw niya, gusto magdadala na lang daw siyang payong. Ano ba ngayon? Kasi ang dami pang bit-bit nun. We'll see. Tapos tawag dito yun, kung makauwi kami naman ng maaga ay syempre ihatid namin yung dalawang si Sab at saka si Skyla. Sana lang wag munang umulan ng malakas kasi baka si Seth mahirapan pumasok. Dami niyang bitbit alam nyo, araw-araw guys, grabe yung mga gamit na bitbit ni Seth papuntang school. At araw-araw grabe rin yung mga assignment na ginagawa niya. As in, minsan 5, 3, 4 ganun karami yung mga assignment na ginagawa niya. Kaya kapag weekend guys, kunyari Sabado, minsan hinahayaan ko muna siyang gawin yung gusto niyang gawin bago ko siya pagawain ng assignment kasi nga kahit weekdays ang dami-dami niyang assignment. Hi Skyla. Ayan, nakabalik na kami galing sa Asla at hatid naman namin ngayon yung mga bata. Tapos namin to check up again. Yeah, I'm going to have a blood analysis today. Wait, you have a Filipino doctor? Yes, we're still waiting, and after that, then we'll have it. Wow, that's lucky you, so you can talk to the language, which is Tagalog. Yeah. Pagkatapos namin silang ihatid, idediretso naman kami doon sa pharmacy. Dito lang naman yun, malapit sa bahay namin. At yun nga, magpapa-blood analysis na tayo guys. Kakainis, sinisipon na naman ako. Ito problema ko guys kapag malamig. Mabilis akong tamaan ng sipon. Mamma mia.
Okay guys, mamaya na at maraming dumada ang mga sasakyan, no? Medyo delikado dito sa street na to. Ayan na lang ulit guys. Dito na tayo guys. Guys, dito na kami ni Mia. Sama ko si Mia. At inabutan na kami ng ulan. Bali sarado pa yung ano. Oops. Sarado pa. So yun lang kami, hintay na lang namin magbukas. Yun. Papa-analysis na tayo guys pag bukas. Allora, titolo di studio. Infatti voleva controllare pure lui il livello dello zucchero. Ecco, familiari diabetici? Sì. Anche Solo lui perché noi abbiamo tipo un canale dove facciamo vlog. 8,90. Troppo? Di solito sulle più basse. Okay guys, pabalik ulit tayo ng Asla ngayon para dun sa pagpapalit natin ng doktor. Kasi kaninang umaga nung maagang-maaga kami, inuna nila yung mga matatanda na may appointment para sa analysis. At yung mga kukuha ng doktor or magpapalit ng doktor ay pinababalik nila ng ganitong oras ay alas 9. Kaya ito kami, on the way ulit kami ngayon. Bali yung sa blood analysis naman natin kanina, medyo hindi maganda yung balita. Kailangan natin mag-diet guys. Pinagbabawas na tayo ng kanin. Ang sabi na lang ng doktor, ang pwede ko na lang kainin na kanin ay limited to 100 grams na lang per meal ang pwede kong kainin. Tapos para naman sa cholesterol ko, na yon ang medyo mataas talaga kasi lahi talaga rin namin yun. Ang suggestion sa akin ay kailangan ko lumakas ako sa protein, sa gulay at saka sa prutas. Nasabi sa akin. Sa gulay wala naman na tayong problema dahil nalampasan ko na yung nung bata kasi ako, hindi ako kumakain ng gulay eh. So okay na tayo dun sa gulay. Sa prutas, okay din naman tayo, pero hindi kasi lahat din ng prutas kinakain ko. Lalo na yung mga prutas dito, hindi ako kumakain ng kiwi, hindi ako kumakain ng ano pa yung madalas yung binibili, yung kaki, hindi ako kumakain. Yung normal na prutas natin sa Pinas, yung mga mansanas, yan, okay ako dyan. Saging, okay ako dyan. Ano pa ba, ubas, okay ako dyan. Basta iba pang prutas, yung mga prutas lang na hindi ko kilala dito sa Italia, yun ang mga medyo akong kainin. Kailangan natin talagang mag-dieta ngayon guys, hanggat sabi naman nung doktor din naman kasi yung tumingin sa akin doon, hanggat hindi pa ganon ka tataas yung mga measurement ng cholesterol ko, triglyceride ko okay siya, wala tayong problema sa triglyceride. Ang problema talaga natin na kailangan nating mapababa ay yung cholesterol level natin at saka yung sugar natin, kasi medyo tumataas na yung, nag-uumpisa nang tumaas yung sugar natin. Ang cholesterol at sugar guys ay nasa dugo namin or nasa lahi namin, kaya I think di ako makakaiwas doon. Sa mother side ko yun eh. Yun ang kailangan nating alagaan ngayon guys. Yun ang kailangan nating i-monitor. Actually after 20 days kailangan namin bumalik doon para i-test ako at para makita nila kung magbabago yung measurements ng mga blood measurements natin. Lalo na yung sugar after 20 days. Kaya starting today yung diet natin at
yun, kailangan natin i-maintain until 20 days. At kung bumaba siya, ibig sabihin forever na tayong magjejeta ng gano'n. Kasi ibig sabihin nun, kapag bumalik ako sa normal na pagkain, tataas ulit siya, di ba? Yun, so okay naman. Talagang kailangan ko lang si Mia kasi yung mga medyo mga scientific or mga malalalim na nasalita ng Italiano hindi ko na naintindihan. Yung kailangan ko na talaga si Mia. Buti lang mabait ng aking misis, diba? Naasikaso niya tayo. So yun, ngayon ang kailangan natin namang ma-accomplish ay yung pagpapalit natin ng family doctor. Sama pa rin ng panahon, grabe. Hopefully maging successful to. And then mamayang tanghali sa dentista naman tayo ni Mia at may schedule siya ng cleaning. Laki rin ng discount na nakuha ni Mia dyan sa dentista niya. Kasi kung tutuusin yung reconstruction ng ngipin niya, ang dapat ang ano nun ay 120 babayaran na lang niya or ang ilalabas na lang niya sa bulsa niya ay 50 euro kasi the rest ay kinover ng insurance niya. Okay guys, so ito yung number natin at ano pa lang number B14, so next na tayo dyan guys. Ang numero natin ay B15. Ayan, so hintayin na lang natin. Medyo marami ring tao. So, iba't ibang service din naman yung ginagawa nila rito guys. May kumukuha ng family doctor, may nagpapa-check up, may nag-a-analysis. So ano to guys, para siyang pag kinumpare mo sa Pilipinas, para siyang mga center, ganun ang ASLA. Pero mas marami silang services na binibigay sa center na to. Hindi lang bakuna, hindi lang kumbaga pati nga yung pagkuha ng family doctor dito rin. Sige. Okay. Ayos, tapos na kami, ang bilis. So now, may binigay na sa aming papel. Ayan, papadala ko to dun sa doktor na napili natin para maging family doctor. Okay. Na-accomplish na natin yung dalawa sa mga kailangan natin gawin ngayon. So mamaya si Mia naman ang sasamahan natin. Kasi sinamahan niya tayo Tapos siya pa driver, di ba? Saan ka pa? Ang maganda lang dito guys, Pilipino na yung magiging family doctor natin. Yung previous doctor kasi natin or yung current doctor natin ngayon ay Italiana. Pero nag-i-Inglese daw yun. Pero ang ano kasi doon, ang problema ko kasi doon, parang hindi niya ako chine-check up. Tuwing may problema ako, kunyari may naramdaman akong ganito, may naramdaman akong ganyan, papadala lang niya ako ng reseta para bumili ng gamot. Hindi niya ako pinapupunta para i-check muna, tignan muna niya ako, ganun. O kaya bigyan niya ako ng reseta, o kailangan mong ipagawa to, kailangan mong gawin to, kailangan mong gawin yan. Yun yung parang nagiging problema ko doon. Siguro kasi iniisip ko, karamihan ng pasyente noon ay matatanda. Baka ako iniisip ko baka hindi siya masyadong nag-aalala sa akin dahil bata pa ako. Kaya siguro inuuna niya yung mga matatanda. Kaya naisip ko na since may doktor na Pilipina ngayon dito, ay magpalipat na sa Pilipina, 'di ba? Tsaka ano rin, kumbaga mas magiging madali rin naman 'yon para sa atin kasi hindi na natin pag kailangan ko magpa-check up, hindi ko na kailangan bitbitin si Mia. At least ako na lang mag-isa, 'di ba? Tsaka pag may nararamdaman tayo, meron tayong nagiging problema, mas na ma-explain natin ng maayos yung nararamdaman natin. Kaya mas okay. Buti na lang
ano rin guys, hindi pa tayo nakakapag-umpisa sa work, kaya nagagawa natin itong mga bagay na to. Lahat ng mga pwede namin asikasuhin habang di pa ako nag-i-start dun sa full-time job ko ay gagawin na namin habang libre pa kami, or ako libre pa ako sa oras. So ngayon guys, pauwi muna kami at di pa kami nag-aalmusal ni Mia, aga naming nagising. Di pa kami nag-aalmusal, kaya kain muna kami, almusal, tapos konting hindi, may oras pa naman kami para kumbaga makapag-relax ng konti bago kami pumunta dun sa dentista. Sama lang ng panahon talaga. Ito yung pinaka-ayokong panahon sa totoo lang, yung kapag taglamig na tapos magiging maulan. Kasi nagdodoble yung nagdodoble yung nararamdaman mong lamig. Malamig na nga, tapos nababasa ka pa ng ulan, di ba? Yun ang pinakayo. Okay, so dito na kami sa dentista. Yan, dito tayo. Salve, buongiorno. Ciao, buongiorno, tutto bene? Sì. Io ho queste cuffiette. Ma tu l'hai assaggiato? Certo, bravo, siamo a Ano? Ito kuha na tayo para Tugat kumuha ako. lagi tayo narinig. Tama na kami din sa Pinoy store. Kuha kaya tayong toyo. Gusto mo ng Lucky Me? Lucky Me. Ako na naman toko ah. Kuha na akong toyo, paubos na. Magandang toyo. Yes, hindi, pero wala na tayo sa bahay kasi panimpla lang. Kasi kuha na tayo. Okay ba? Guwali. Ben, kuha tayo. Che come non ci abbiamo? Sino ci abbiamo? Ito oh. Yan, che come na rin. Ano, tumaas na yung presyo niya. 9 na, parang dati 7 lang yan. Na kami ng Canton. Si mamasita na tayo. Wala na kaming pangsigang, nauubos na. Ito kami ngayon Pinoy store. Sigang sa Sampalok mix. Kuha tayo 3. Pwede na siguro yan. Tapos pampangin sisig. Gusto mo umuha ang Canton ulit? Kuha kami ng Canton. Okay. Yan. Bulldog. Okay, bayad na kami. Screen nga ng ngipin ko. Biglang uminit guys, mama mia. Medyo mainit din kasi yung suot mong sweatshirt, dude. Hindi, kanina mahangin eh. So, diba? Pero syempre pagpapa... awi. Ayun, dun. Dun ba? May daan dito. Dito ba? Cheya na yun. I see. Isado ko to. Edi yun yung asla. Okay, dito pala yun. Baka mamaya dito si JD patay. Si JD patay. Lahat na lang. Pati
kanta. Sino naman, makakanta mo naman. Kanta ni Andrew yun, no? Di ba sabi natin mag-roadhouse tayo? Hindi na natuloy. Kuwando? Ang ating roadhouse. Roadhouse. Kuwando? Ano guys? Malinis ba? Ngiting malinis. Malinis ba? Nagkita ka na ganun ka palagi. Sabi ko, hindi pa maliit Parang mga ngipin ko. naka-braces. Ay, hindi pa maliit ngipin ko. Hindi sa kanya. Proportion siya sa bibig. Hey guys, ayan. Gabi na. Gabi na naman. Ay, at yan, nakapagluto tayo. Nakita nyo yung niluluto natin, no? Dali, naggisa muna tayo ng ampalaya ngayon. Ay, nako. At, yan muna yung kakainin natin ngayon. Kasi, kanina nga, diba, bali, nagpa-check up ako kanina. Ay, hindi check up. Nagpa-blood analysis ako kanina. So, sa wakas, natuloy din, no? Mamiya, 2 beses na-cancel yung schedule ko dun, eh. At least, ngayon, natuloy na. Kanina natuloy na. Ayun, tapos, nakapagpalit na rin tayo ng doktor, no? Ayan nga yun, napakita ko na sa inyo kanina, no? So, ayan. At nag-confirm na rin sa akin yung doktor na it's official na pasyente na niya ako. Ayan. Yun lang, guys. Hindi naging maganda yung resulta ng blood test natin kanina. Sorry, naka-apron pa ako kasi katatapos ko lang maglina kasi lumabas doon na tumaas yung ating cholesterol level at saka yung sugar natin. Although hindi pa naman siya critical level or hindi pa naman siya doon sa level na kailangan ko nang mag-maintenance para doon sa sugar. Pinapaagapan na sa atin ng doktor para hindi siya magtuloy-tuloy na tumaas. Kung hindi ako nagkakamali, nag-umpisa akong mag-take ng medication or ng maintenance para sa high blood when I was 30, bagong kasal kami ni Mia noon. Pakita ko sa inyo yung result, ha. Okay, so ito yon. Ayan, nandito sa folder. And dito yung naging result niya, no? Ang cholesterol level na ang pinaka-borderline niya ay 200 yata, parang ganon. 200 milligrams per... Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng DL. Teka, search natin, ah. Yun. So, ang borderline ng cholesterol, ng total cholesterol ay dapat nasa 200 milligrams per deciliter, no? At lumagpas tayo doon, nasa 259 tayo, guys. Hindi siya maganda. Tapos ang cholesterol natin na LDL, alam ko yung LDL yun yung bad cholesterol kung di ako nagkakamali, guys, ha. Ang ito, so ayan siya. Ayan, no. So 182, ang borderline niya is 100. 'Di ba? Marami tayong kailangan i-workout, guys. Triglyceride ko okay naman, mas mababa siya dun sa borderline. Pero yung glycine ko o yung sugar ko, yun ay tumaas. So, muling nag-test ako, ay nasa borderline ako, nasa 100 yata, parang ganun. Ngayon ay nasa 115 na ang sugar ko. Okay, so ang sinabi sa akin ng doktor ko, kasi pinasa ko na agad tong result na to dun sa doktor na yung bago nating doktor, no, yung bago nating family doctor. Actually, ililipat ko nga rin dun si Mia. Sabi sa akin doon sa pharmacy ay i-observe na nila ako after 20 days ay kailangan kong bumalik para mag-test ulit. So within 20 days kailangan nating ilimit yung pagkain natin ng kanin, magbabawas ng sugar kasi nga ang kanin, di ba, mataas siya sa sugar. So, ang sabi sa akin, ang limit na binigay sa akin ay at least 2/3 cup per meal or 100 grams na kanin lang per meal, whether it's white rice or brown rice, no?
Kasi tinanong ko rin sa kanya, mas okay ba kung brown rice? Sabi niya, ugwali kasi parehas lang namang kanin yan. Ayun. Although, I think kanin, yung brown rice siguro mas mababa ang sugar content. No? I'm not really sure. Hindi rin in-advise nung doktor ko, yung doktor ko ngayon, na totally tanggalin. Ang sabi lang din niya, same sila ng sinabi nung doktor dun sa pharmacy na bawasan lang. No? Okay yun kasi ibig sabihin, kaya pang mapababa without totally removing ng carbs. No? So, pinagbawalan na tayong kumain ng taba, pinagbawalan na tayong, ito, nandito yung ano, teka, buksan ko dito sa ano. Ito yung sinabi ng doktor ko. Ano yung mga kailangan kong maging dieta. Sorry. Kati ng mata ko. Okay, so ang sabi niya, to lessen blood sugar, avoid sugary drinks. So, sa soft drinks at saka mga juice, bawal tayo. Although, hindi ako soft drinks talaga. Kaming dalawa ni Mia, hindi kami mahilig sa soft drinks. More on talaga tubig lang kami. Hindi kami nag-stock ng soft drinks yan. At minsan nga, bibili kami ng isang 1.5 na let's say 7-Up or Sprite, mga pangbabad lang sa ulam, pangbabad sa barbecue or pangbabad sa mga pang-marinade lang, ganun. Hindi na namin maiinom yun. I mean, pagka hindi naman namin magagamit lahat, pero may stock na lang sa ref ng matagal na panahon yun hanggang sa itapon na lang. Okay, ay pinagbabawalan din tayo mag-dessert after meal. Limit carbohydrate intake without taking it out completely from diet. So, yun nga, hindi siya kailangan alisin totally. Tsaka, avoid processed food. Sa processed food naman, hindi naman tayo masyado. No, wala na tayong masyadong hotdog. Hindi na tayo masyadong gano'n. Nung nakaraang summer, medyo mahilig kami hindi naman mahilig. Medyo napadalas ang bacon namin. Pero hindi rin ganun kadalas. Para sa amin, madalas na yun. Kasi nga, hindi namin siya normal inaalmusal or kinakain. Parang gano'n. Parang nag-bacon lang kami once nung nag-camping kami. Tapos parang dito sa bahay, nilutuan ko lang din sila ng bacon. Pero sobrang bihira lang nangyari yun. And that's good. Di tayo mahihirapan doon sa pagtanggal ng processed food kasi hindi rin tayo malakas doon. No? To lessen cholesterol, sabi niyan gano'n, use only extra virgin oil for cooking or dressing your salad. So, tatandaan nyo nung nakaraan kumain kami ng salad ni Mia. Tikman ko yung Thousand Island na dressing ba yun? Mama Mia, hindi ako pwede doon. Kasi masyadong maalat. So, ang pinaka-dressing lang talaga dapat natin para sa salad natin ay olive oil lang at saka balsamic vinegar. Okay? Yun lang ang pwede natin i-dressing. Hindi tayo pwede mag-dressing. Hindi tayo pwedeng ng asin. Hindi rin pwede yun. So, ang meat ko naman ay, ang pinapayo niya ay fish at chicken lang. Hanggat maaari, iwas sa red meat. Okay? More vegetables, legumes, or yung munggo. Yan, okay yan, no? And, yun nga, pinapabawas natin yung red meat intake, no? So, pork and beef, medyo iwas muna tayo, no? Lessen fried stuff, especially from restaurants. No fast food, no junk food. Yan muna yung payo ng doktor natin ngayon. Kung pwede raw, kung kaya ko raw mag-gym daw ako for, alam niyo yun, exercise, for better blood flow. Kaya kanina, nag-start na ako actually na ang kinain ko lang ay 2/3 cups ng kanin. Yun lang. So, kahit na kaya naman, talagang sabi nga sa akin pag-protein intake ka, pamalit sa carbs, no? Tapos, pero ang protein intake ko dapat ay white meat. So, either chicken, yung lighter meat ng chicken, which is breast, parang ganon. At fish, no? Yan yung hanggat maaari yan dapat ang meat natin, guys. So, yung sakto naman, dahil kagabi, isda yung ulam namin. Tapos, nag-asparagus kami. Tapos, hi, baby. Tapos, yun. So, gulay at saka isda kinain namin kahapon ni Mia at hindi rin naman ako nagkanin. Gagawin natin yung diet. And I think, hindi lang siya for 20 days, no? Kasi nga, after 20 days, babalik ako sa pharmacy. Kasi, ang sabi naman ng doktor ko ay, after 3 months, you need to repeat the blood test in 3 months. So, remind me.
I'll send you the complete blood test. Yon. So, kailangan niya kasi complete blood test, no? So, mas okay din yun, no? At, nang makita pa natin kung ano pa bang ibang mga problema natin na kailangan nating ayusin. Umuulan na naman. Umuulan na naman. So yun, tas kanina naman sa dentista naman ni Mia, grabe. Napakabait talaga ng dentista ni Mia. Alam nyo bang hindi siya pinagbayad? Di ba kanina, nung nagda-drive kami ni Mia, papunta doon sa dentista, sabi namin, kailangan niya magbayad ng 50 euro. Di ba? Kasi nga, hindi naman lahat kinover nung insurance niya. Pero, yun nga, nung natapos na yung procedure nung cleaning ng ngipin ni Mia, hindi na siya pinagbayad. So, gulat kami pareho. Ayun, at dami nating nagawa ngayong araw, no, nakakatuwa. Hindi na sayang yung araw natin. Sakto, wala tayong part-time ngayon. Tapos si Mia naman ay naka-work from home. Kaya nagawa natin lahat ng mga dapat natin gawin. Yun, ano pa ba guys? Ayun guys, siguro masyado nang mahaba yung video natin, no? I think dito na natin tatapusin yung vlog natin for today. About sa naging mga lakad-lakad namin ni Mia ngayon at sa mga na-accomplish din namin. Kasi meron akong isang subscriber nagre-reklamo lagi daw akong walang ending sa mga vlog namin. Kaya lagi na tayong magkakaroon ng ending sa mga vlog natin. Minsan kasi guys, alam niyo yung lalo na pag may mga lakad tayong pinupuntahan, kapag ka nagkakasiyahan na or kapag medyo busy na, nakakalimutan ko na talaga mag-vlog guys hanggang makauwi kami sa bahay. Wala na. Kaya minsan yung vlog ko putol din. Pasensya na kayo guys kung minsan ganun yung nangyayari. No? Pero sisikapin natin na lagi na tayong magko-closing guys. So ayun, kita-kita na lang tayo ulit sa susunod nating vlog. Maraming salamat ulit sa lahat ng mga viewers natin. Kahit nasabi mong konting-konti pa lang tayo ngayon, kahit pa paano naman pa isa-isa, padala-dalawa, nadadagdagan tayo every week ng subscribers. At hindi naman tayo nagmamadali, no? Ayos lang naman, 'di ba? Nag-enjoy naman kami sa ginagawa naming pag-vlog. Lalo na yata ako. So yun, please continue to watch our videos guys. Please, and also like our videos. Kung may mga gusto kayo i-suggest or may mga gusto kayo itanong, mag-comment lang kayo dyan sa may ibaba. Yun, please don't forget to subscribe also in our channel para sa mga viewers namin na hindi pa subscribe. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating vlog. Bye!